sa taong kinalugdan niya ang ating mahal na Apo Conching. Ngayon po, mayroon pong mag-aalay ng awit ang ating kapatid na bunso. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po. Para po sa inyo at syempre po para sa ating po.
tinig mo'y isang awit Maraming salamat po, maraming salamat Matlo sa pag-backup mo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ngayon po ay magsitayo po tayong lahat, ating awitin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Magsiluhod po ang lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na kay sarap namnamin ang mga aral niya. Kung to'y pakikinggang tuwiran, umasok sa kaisipan at nakapanahan, tunay na sa kaloob-looban, ganap magdudulot ng katiwasayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano nga bang kulang ng Ama? Kailan ba siya nagkulang ng paalala? Wala siyang kulang kahit isa. Pagmamahal, liwanag, pagkupkop, pagpapahalaga, pagpaparaya, pangunawa, pagpapatawad, pagbibigay, nasa Kanya ng lahat. Kaya't kung ang Kanyang mga anak ay tuwirang sa Kanya, ay kumikilala at tunay na tumatanggap, ano nga bang hindi nila kayang gawin na tularan ng Kanyang mga kabutihan? Kaya't kung paano siya ay nagkakaroon ng bahagi sa buhay ng tao, naway magkaroon din ng bahagi ang tao sa Kanya kung anong makalulugod sa pananaw niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos?
Ang bawat kaganapan sa buhay ng tao na kanyang kapalaran ay walang nagtakda at walang magtatakda maliban ng Ama. Walang nagpapatupad at nagpapaganap maliban siya. O sulong, mga minamahal ko, tumindig nga ang isa sa inyo na siya ang gumuhit ng palad niya. O dili kaya'y siya ang nagpatupad ng buhay niya. O dili kaya'y siya ang nagpundasyon ng sarili niya. O dili kaya'y sabihin niyang, ako ang gumawa ng kapalaran ko. Wala ni isa man tao. Yaon ang patutuong ang lahat ay mula sa Ama. Ang di lamang kanya ay kasalanan. Yaong mga kasalanang ginagawa ng tao. Kaya't kung ito ang tuwirang mawawala sa mundo, ano nga bang kaysaya na hindi madarama at makikitang lubos ng mga anak niya? Salitang kaysaya at kailigaya sa kanya magmumula. Kaya't hanapin ninyo ang katotohanan at ipagkakalob niya na tuwiran ang katotohanan. Mga minamahal, ano nga ang dapat mawala lang sa pag-uugali ng tao? Kapaimbabawan. Ano ba yung kapaimbabawan? Pagkukunwari. Yung ugaling pagkukunwari na nagagawa mong makitawa, nagagawa mong tumawa, hindi naman pala totoo sa puso mo, nagagawa mong makisama, hindi naman pala tapat ka, sapagkat yaon nga ang ayaw ng Ama. Kaya ang layon at nasa niya, ang lahat ng anak niya, mabagong pag-isip, mabago ang kalooban. Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo man, kung hindi kayo palagay sa isang dako, balisa kayo, di baga? Kung ang mga kasamahan ninyo hindi kayo kampante, hindi kayo masaya, di baga? Subalit kapag ang mga kasamahan ninyo'y kampante kayo, tiwalang-tiwala kayo, masayang-masaya kayo, di baga? At paano ka naman sasaya kung may kasama kang hindi nga totoo? Walang pinagkaiba ang wika nga niya sa isang talinghaga na pawang katotohanan. Kumuha ka ng isang tiklis na kamatis. Kung hindi mo yan susuriin, baka may bulok na sa kalagitnaan. Kaya't ang mabuting tindera, hinahaluan niya yung tinda niya. Hindi siya umaasang nakatakip lang yung mga kamatis na yun, baka bulok na. Sapagkat kapag nagpabaya siya, maaring bandang huli, damay-damay na. Wala nang kikitain siya. Kaya dapat ang tao nagsusuri rin sa sarili niya. Huwag kampanting-kampante. Nasasabihin, banal na espiritong nasa kanya, masama na palang espiritong nag-ahari. Wala pa, hindi pa alam. Kaya mga mahal, napakadali namang suriin. Totoong pag-iisip, tamang pag-iisip, mabuting pag-iisip, magandang pandama, magandang kalooban, mabuting pananalita, totoong-totoo na mula sa puso. Buhay ba ang Ama? Kaya nga mga minamahal, maliwanag na katotohanan. Halimbawa sa anak mo, galit ka. Hindi ka galit sa kanya mismo. Doon sa ginagawa niyang hindi tama ito. Gayon din ang Ama, gayon din ang Anak, gayon din ang Espiritu Santo, na gayon din naman ang taong pinag-aharian. Sapagkat ang layon at nasa ng taong nakaunawa at nakabatid sa totoo, matularan ng kanyang kapwa ang kanyang pagnanasang magbago. Sapagkat kung papaano ang paglalayo niyang makilala ang Ama, siya rin nagnanasang ipakilala sa kapwa niya, at kung papaano nagkilala niya, sila rin masasayahan kapwa sila. Buhay ba ang Ama? Gayon lamang ang buhay, kaya kung walang pataasan, patarikan, payabangan, kapalaluan, magpapantay-pantay na maligayang bawat isa, sapagkat walang iringan, walang sumbatan, walang bilangan, walang paninino sa bawat isa, sapagkat pare-parehas, pantay-pantay ang damdamin, ang layunin, adhikain, ginagawa, at mga pagnanasa. Ang may pandinig ay nakarinig. At ito ang ayaw ng Kristo.
na sa pamamagitan ng Espiritu sa katauhan nito, taglay ang pandama at pagsusuri sa lahat ng kausap at kaharap. Kaya naman diretso ang sinabi niya, mapagpaimbabaw kayo. Huwag kayong tumulad sa mapagpaimbabaw. Wikang tinuran, sapagkat yaon ang inaalis sa tao, yaon ang pinapatay sa tao, yan ang nililinisan sa tao na kapag ito ang nawala, tunay na kaybuti ng sisibol na pag-uugali. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Subalit, ano nga bagang nagiging daan at nagkakaroon ng taong mapagpaimbabaw? Makasariling damdamin na kapag hindi na pangit, naroroon na yung pagngingit-ngit, pagdaramdam at pagkagalit. Yaon na ang simula, magkaroon na ng pitak ng pagkakasala, ang puso na dapat malinis, ang isip na dapat ay malinis, kaya't yaon taong kapaimbabawan. Gayong pag-uugali at gayong di tama at tumpak na gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alala umbaga, walang silbi. Kapag bumibili ng libro ang tao, dapat kapag bumili ng libro ang tao na babasahin, hindi ang balat ang minasdan, sapagkat maaring kaakit-akit ang balat, ngunit yung nilalaman ay walang kabuluhan. Ganyan din sa tao. Huwag pang labas na anyo lamang ang lilinisan, kundi ang kaloob-looban, isip at damdamin, upang ang lahat ay maging maayos sa pananaw ng Amay, maging karapat-dapat at kalugod-lugod. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At wala ngang pinagkaiba doon sa ang taong mahilig sa original. Hindi naman pala totoong marunong kumilala ng original, yung original. Yung pala'y imitation lang, peke. O mahilig sa original, binili. Nang makita ng totoong marunong kumalatis ng original, halimbawa ng mga Louis Vuitton. Naku eka, first class lang yan. Magkano mo eka ang binili yan? Ganito eka ang halaga. Naku eka, kalahati man ekay di paabot sa presyo niyan, sapagkat yan ekay local lang, imitation. Walang pinagkaiba sa ugali ng tao na kahit ginagawa ng kapwa mo, kundi naman galing sa puso mo ang totoong ginagawa mo, mabibisto pa rin ang gawa ng tao. Sapagkat ng ayaw ng Ama sa lahat, ang gawin ng di dapat at gawin ng di totoo sa puso nagmumula. Yaong pagmamahal na matapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At walang makagagawa nito ni isa mang tao, sapagkat ang tao ay tao at ang tao ay alabok. Ang pinagmulan, marupok, mahina, madaling, madurog. Kaya't ibinigay ng Ama ang Espiritu niya upang magpatatag, magpatibay, luminis at magbigay ng pawang katotohanan. Kaya't ang tao kapag Espiritu Santo ang naghari at ng ibabaw na totoo, walang di magbabago at magpapakaganap na bilang anak ng Ama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano baga ang layo ng tao kaya babago? Kaligtasang to o panandaliang aliw sa mundo? Sulong, dalawa ang kamay nyo. Itaas ang kaliwa kapag ang gusto nyo sanlibutan. Ay, sanlibutan.
Itaas ang kaliwa kapag ang gusto'y sanlibutan. Walang may gusto ng sanlibutan. Pero maraming gumugusto sa gawang sanlibutan. Buhay ba, Ama? O itaas ang kaliwa ng gusto ay kaharian. Ay, kaliwa kanan. Wala pa rin. Kanan. Aba, sa makatwid, lahat ay gustong pumaroon. Kung ang ginagawa mo sa lupa ay hindi ka paro-paroon at di ka dapat na pumaroon, ay paano kang papapasukin doon? Kaya ang nais ng Ama, ang tuntunin niya, ang salita niya, ay isabuhay ng makaparoon. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Paano mo namang maisasabuhay ito kung may damdamin ka pang iba? Iba ang naiba sa kakaiba, kaya't hindi mabago, kaibang tao. Kaya't ang layo ng Ama, magbago kang totoo. Anak kong mahal ko, pakinggan mo ako, di baga? Kaya't wika niyang spirito niya, halina kayo't ganap na makinig na. Sa araw ko'y magbulay-bulay na, ayan niya ang mga tinura. Nangaral ko'y pawang totoo, wika sa inyo, mga minamahal nyo. Buhay ba ang Ama? Sandali, nakagawa ng Kristo. Buhay ba ang Diyos? Yan ang Espiritu. Madaling bumuo ng salita. Madaling ang Diyos. Minamahal, ano nga ba ang ibig ituran? Bakit gayon? Ano nga ba, mga mahal ko, ang di kayang dagli-dagli ay magagawa ng Ama sa buhay mo? Kung nararapat na dapat ibigay sa iyo, kaya anong paninimdiman mo at maglalaho ang galak sa puso mo? Kung tuwirang kilala mo'y Ama mo, mananaig ang pagnanasang kilalanin mo pa siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ang Ama, kaya ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tingnan nyo nga ang katabi ninyo, baka may kasamang iba. Sino kasama? Tunay bang espiritu? Yung nag-iisang totoo? Wala kayong makita. Yung sarili nyo, tingnan nyo. Hindi nyo makikita ang espiritu. Ngunit nadarama ninyo kung mabutit masama ang suma sa inyo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Yamang, tura na kung nakikinig lamang at pawang ninuunawa at nakakaunawa nga gawa ng Ama para sa tao'y ibigay ang unawa. Sa puso nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O sulong. Halimbawa, isang hilera na ito'y buntis lahat. Halimbawa lang yun, ano? Has kayong siyam na buwan. Pare-pares bang alam ninyo kung anong oras kayo magle-labor? Maliban kung pare-pares kayong in-schedule ng cesarean, yung oras na yon, magkakapanabay kayo. Tao ang nagtakda ng oras, hindi Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kailanman, pinag-isa man ang Amang pinagsabay-sabay ang mga anak niya, hindi magkakaparehas ang kapalaran. Kaya huwag hanapin ang kapalaran ni Juan sa kapalaran mo. Huwag mong kainggitan ang nakakamta ng kapwa mo sapagkat kung ikaw ay wala noon, maaaring magkaroon ka na hindi mo namamalayan. Subalit, huwag mong suriin, silipin ang nasa kapwa mo nang di nasasaktan, nahihirapan ang loob mo. Ang gawin mo, magbata ka hanggang kamtin ang para sa'yo. Buhay ba ang Ama?
para maganap ang walang kapaimbabawan. Kilalanin ang maglilinis ng isipan, para di maganap ang kapaimbabawan. Tanggapin ang maglilinis ng kalooban, para walang kapaimbabawan. Mula ulonggan talampakan, ama't anak na lamang. Alam kong may magagawa ang Ama. Happy birthday. Alam kong may magagawa ang Ama. Happy birthday. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkina, tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Isa lamang paalala, mga minamahal. Kung kayo ay di nabuhay ang pananampalataya sa dakong ito, di kayo nasiyahan o dili kaya ay di kayo nakontento at humina ang inyong pagnanasang tumungo rito, huwag iparatang sa kapwa niyo yung inyong kahinaan. Sa inyo na yaon ang katwiran. Sa inyo na rin ang inyong kasalanan. Sapagkat kung totoo ninyong hinahanap ang kalooban ng Ama at nabuksan kayo sa pamamagitan ng Espiritu niya, hindi kapwa-tao niyong mamasdan para manghina at manlumo kayo. Sapagkat kung tunay na nakilala niyo ang Ama, hindi ang kapwa niyong mamasdan niyo, kundi pakikinggan niyo yung salita niya. At ang hahanapin niyo sa damdamin niyo siya, hindi ang damdamin ng kapwa niyo tao. Kaya lalo lang nagkakasala ang mapagparatang sa kapwa-tao.
Yaon ang pawang katotohanan. Huwag ninyong mamasdan ang kapwa nyo sa pananampalataya. Sapagkat kung ang kapwa nyo taong nagpapahina ng inyong pananalig para kayo bumitiw o humina, may magagawa ba sila sa inyo? Wala. Subalit, ang kalugod-lugod at katotohanan na totoong totoo kapag ikay nagpakatapat at totoo sa Ama, lalong nabubuhay ang pagtitiwala mo sa Kanya. Sapagkat sa iyong pagkagupo, hindi kaya angat ng kapwa mo. Sa iyong panghihina, hindi ka palalakasin ng kapwa mo. Sa iyong kawalan, hindi ka bibigyan ng kapwa mo. Tutulungan ka, ngunit kasasawaan ka. Subalit ang Ama hindi magsasawa sa iyo. At kapag siyang totoong kinilala mo, maligaya at masaya ka sa pagtungo mo rito. Sapagkat siyang nadarama mo at hindi taong hinahanapan mo para ikay mahalin, kopkopin at pahalagahan. Kundi ang Ama na di mo nakikita, na kinikilala mo, tinanggap ng puso mo, siyang iyong damang-dama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, hindi dahilan, hindi katwiran, ang kaya magsasabi, halimbawa ay, kaya hindi kayo tutungo rito, nakakahina lang ng lubang kapwa nyo. Abay, hindi tao pala. Ang makapagpapalakas sa inyo, tandaan nyo, at hindi pala taong hinanap nyo, hindi pala Ama, kundi tao. Dahil sino man ang kaharap nyo, sino man ang katabi nyo, sino man ang kasama nyo, kapag totoo kayo sa Ama, wala kayo nakikita. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoong totoo yan. Sapagkat kung gayon ang katwiran ng mga naglilingkod, wala na maglilingkod, sapagkat walang totoong tao. Maliban ang may takot sa Ama. Ilan lang iyon sa pakikitungan mo, libo-libo. Subukan mo, masusubukan mo ang tao kapag walang binibigay ka. Kung totoo tapat siya sa'yo. Ang totoong nagmamahal, meron at wala, parehas lang. Tama, halimbawa, sinabi nyo, katwiran, isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran. Ang tanong, bakit nyo nagagawang iwanan? Gayon pala, isa lang ang Diyos na pinaglilingkuran, dapat parehas na nakikita ang katapatan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? At siyon ang pawang katotohanan, mga minamahal, naway namnamin ninyo ang aking tinuturan at huwag maging masama sa inyong kaisipan. Sapagkat ito'y hindi pagpaparinig at pagpaparunggit lamang, ito'y pawang totoo. Na kahit saan dako kayo magtungo kung totoong aral na ibibigay sa inyo, ito'y bibigkas nila. Kaya, hindi hadlang, hindi dahilan ng kapwa mo, para kay di makapagpatuloy ng pananampalataya mo. Sapagkat kung tunay na ang Ama tinanggap ng puso mo, kahit saan ka pa, siya pa rin ang nasa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, tumungo ka sa kabila na bakuran, tumungo ka sa kabilang bakuran pa, tumungo ka pa sa kabilang bakuran kapag malinis ang isip at puso mo, pare-pares ang nakikita mo. Yung pagmamahal sa kapwa mo, hindi kung anong inaabutan mo at kung anong makikita at makukuha mo. Ganon ang kalooban ng Ama at kaisipan ng Ama, nawa ang may pandinig ay nakarinig. Huwag kayong magagalit, sapagkat pag ipinairal niyo ang pagkatao ninyo at pagkataong damdamin at pag-iisip pagkatao, saragang masasaktan kayo. Ngunit kapag nag-iral at umiral ang banal na Espiritu sa inyo, mauunawaan nyo ang layunin at kagustuhan ng Ama. Mga minamahal, gayon ang Ama. Ang layon niya, katapatan, katotohanan, pakikiisa, pagkakaisa. Kaya't kung totoo ang bawat isa, tandaan ninyo, hindi hadlang, hindi dahilan ang kung sino man, dahil tapat ang puso sa Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya, kapag nagdahilan kayo, kayo nagkakasala. Sapagkat kumisan yung dahilan yung kapwa nyo tao, di naman pala nila alam. Ito'y paalalat, nasisilayan. Kaya, sinambit na rin bilang kayo'y kapatiran ng hanap ay kabanalan at bumuklod ay banal, kaya't magkaisa kayo sa patotoong pagpapakabanal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi baga kayo sarap na habang nagkakasama-sama kayo, pagluwal nyo sa daang ito, kung saan man kayo tutungo, iisa pa rin kayo.
Sapagkat iisang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ang nagbuklod, nagkatipon-tipon sa ito. Kung magkagayon at nalalasap ninyo ang katotohanang dulot ng Ama, ang tamis at linamnam, saan man kayo magtungo, walang malalasap na pait kayo. Sapagkat ang tamis na dulot niya, siyang ninanamnam ninyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga kapatirang Divine Mercy, nawa maging isang tunay na salamin kayo ng kapwa nyo at maging isang tunay na huwaran kayo ng tapat at totoong Ama ang kinilala ninyo upang puso nyo't isipan maging tapat kahit kanino. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayo ang may galak sa puso nyo. Tigibin ninyo ng pag-asa ang buhay nyo. At huwag kayong madimlan upang di kayo magulumihanan. Sa bawat araw at gabi man, lagi nyong tatandaan may Diyos na nakatunghay. At ang bawat iniisip nyo ay batid na batid yan. Maging kalooban ninyo'y tarok at lirip yan. Kaya kung kayo'y tapat sa pagtanggap, huwag kayong mawawalan ng tiwala kailanman. Patuloy nyong gawin ang samay umasa. Pagpalain kayo at patnubayan sa inyong paghayo patungong mga tahanan. Tayo na po, mga minamahal.